Ayan. Yung linggong ito, Ka-Eli, marami ng preparations for the ASEAN. Nagsimula yung linggo ko sa isang Southeast Asian Women's Summit. Ito bahagi ng mga activities for the ASEAN. Ito, Ka-Eli, dinaluhan ng mga iba't ibang mga women representatives galing sa mga ASEAN countries. Busy din yung linggo kasi sunod-sunod yung mga okasyon. Pero yung pinaka ano yata, Ka-Eli, yung para sa akin emotional na pinuntahan ko, yung inauguration saka blessing ng Ernestville. Ang Ernestville ay isang parang relocation site ng urban poor community sa Novaliches, Quezon City. Pero ito kasi, Ka-Eli, yung groundbreaking nito nung January 2012, yung asawa ko pa yung nag-attend. Isa sila sa mga organisasyon na nabiyayaan ng 50 billion na informal settlers fund na binigay nung dating administrasyon. Ito ay isa yung asawa ko sa mga nagtulak na mabigyan ito ng budget. Ito, Ka-Eli, yung 50 billion fund, parang in-encourage yung mga informal settler organizations na magkaroon ng people's plan. Pag yung sinasabing people's plan, sila yung magpaplano ng titira nila, saan, anong klase yung mga bahay, kabahagi sila sa pagplano. Marami na ako nadaluhan na mga produkto ng people's plan. Meron ito sa Valenzuela, napakalaki yung Ambaca. Meron din sa Pasay yung Corinay. Tapos ito nga, Ernestville, ito tinitirhan na yung mga bahay. Kaya ang saya, Ka-Eli, kasi ito 212 families yung nailagay doon. Dati parati silang binabaha kasi nasa tabi sila ng Tulyahan River. Pero pagpunta ko, talagang parang yung sense of pride ang laki. So maganda yun, ma'am, no? Yung ganitong konsepto na mismong yung tao may kabahagi, yung mga stakeholders. Alam mo, Ka-Eli, kaya siya maayos kasi unang-una, hindi sila parang tinatapon lang kung saan-saan. Pag sinabi natin tinatapon lang saan-saan, marami kasi yung mga in-evict dito sa Metro Manila na pinadala sa napakalala yung mga lugar. At nung nasa HADSI ako, Ka-Eli, nakita namin hindi talaga siya successful. Kasi lalo na pag ang dinalhan na lugar, walang kuryente, walang tubig, walang facilities, walang access sa public transportation, walang access sa trabaho. Kadalasan, kukunin lang nila yung bahay, titira silang sandali, babalik din sila sa Metro Manila, informal settlers ulit. Meron akong isang, hindi ko na sasabihin, Ka-Eli, kung saan ito, pero meron isang napakalaking relocation site. Napakaayos yung relocation site. Ito, may tubig, may kuryente, pero walang trabaho. Nako, malayo naman. Oo, yung nangyari dun, Ka-Eli, dahil maayos naman yung lugar, yung mga asawang babae sa mga anak nandun, pero yung mga asawang lalaki nagbalikan sa Manila kasi andito yung trabaho, iniwan yung pamilya. Pero dahil matagal na nasa Manila, marami yung mga naghiwa-hiwalay. Marami yung mga nakahanap na ulit ng bagong pamilya dito sa Manila. Kaya parang iisipin mo, tama ba yung desisyon na nilagay sila dun sa ganun kalayo? Na magre-resulta pala ito sa pagkawatak-watak ng pamilya. Kaya pag nakakakita tayo ng isang site, gaya nitong sa Ernestville, na yung inalisan sa kanila napakalapit lang sa bago nilang tirahan, parang masaya. Masaya dahil sila mismo masaya, ramdam nila yung kahirapan ng pagtayo ng bahay, kaya talagang papangalagaan. Okay, so maganda po sana, ma'am, no, lahat yung konseptong ganyan, lahat maipatupad na sa housing program natin. Actually, Ka-Eli, nung nasa HADSI ako, ito yung ating parang pinupush na lahat na programa sa pabahay ay people's plan na. Yung SHAFC, kasi maraming ahensya sa ilalim ng HADSI, yung SHAFC pinatupad na yon. Yung iba hindi pa, pero iba-iba kasi, Ka-Eli, bawat ahensya iba yung mandato. Pero iiwan ko lang siguro tong Ernestville, may isang mahalaga din kaming ginawa ngayong linggo. Nagpatawag kami ng coordination meeting para sa recovery and rehabilitation ng Marawi. Alam mo, Ka-Eli, nakwento ko na yata ito dati, na bago pa man nagkaroon ng gulo sa Marawi, yung opisina namin, area na namin, yung Lanao del Sur, yung Marawi in particular, talagang tinutulungan na yun ng Angat Buhay. Kaya yung nagkaroon ng kaguluhan doon, may team kami na halos permanenteng nandun para tumulong sa relief. Ngayon natapos na yung kaguluhan, gusto na naming tumulong sa rehabilitation.
Pero yung naisip namin ka Ellie, kasi wala naman kami sariling pondo ng pantulong. So itong tulong namin pareho ng konsepto ng Angat Buhay, manggagaling din sa aming mga private partners. Yung coordination meeting na pinatawag namin nung Martes, pinatawag namin yung partners namin. Pag nandun sa opisina, yung iba't ibang mga partners namin, tapos dumating din yung representatives ng Marawi, yung LGU Marawi, dumating yung representative ng ARMM, nagpresenta sila ng kanilang mga plano, at sabi namin, sabay-sabay kaming tutulong. Kung saan kami kailangan, dun kami. Ang sabi ko, ayaw namin doblehin yung tulong galing sa pamahalaan. Kaya ang gusto namin ngayong malaman, ano ba yung mga commitments ng pamahalaan, at dun kami sa mga hindi mabibigay. Apo. Parang kami pantakip sa butas, mga kulang, kasi alam naman natin sa karamihan ng pangangailangan hindi mabibigay yung lahat. So kami, ano ba yung hindi mabibigay na kailangan, dun kami. Apo. Kaya maayos naman yung meeting, pero hinihintay kasi namin yung parang final plan ng Bangon Marawi. In touch naman tayo sa kanila. In fact, ngayong linggo papunta ako dun ka Ellie. Punta ako sa Marawi. Yung team ko andun na, as of yesterday, inaayos na namin yung kung pwede makipag-coordinate din kami sa Bangon Marawi Task Force para hindi sila mahirapan na parang ipulis yung lahat ng mga efforts na pumapasok. Meron din kaming isang activity, bahagi ito ng Angat Kabuhayan. Alam mo ka Ellie, yung Angat Buhay, di ba tumutulong kami sa edukasyon, tumutulong kami sa kalusugan, tumutulong kami sa nutrisyon. Pero napansin namin na kahit anong tulong namin dito sa mga areas na to, kung wala pa din kabuhayan yung mga tao, talagang hindi sustainable. Kaya naggawa kami ng programang Angat Kabuhayan, at yung parang pinakaunang graduation namin nangyari din nung Martes din. Sa opisina ginawa, ito yung mga graduates ng mga TESDA scholars na yung tulong namin ka Ellie, yung allowance saka yung mga kits, starter kits nila, 152 graduates galing sa Pasay. Masaya naman kasi ang kabutihan nito, hindi lang sila nag-training, pero yung tulong namin hanggang makahanap sila ng trabaho. Kausap namin yung mga partners ulit namin. Sa private sector Oo, pa. sa private sector. Dumaan din, ito masaya tong lakad na to ka Ellie, kasi pumunta ako sa E. Rodriguez Senior Elementary School. Dito yan sa Cubao. Naimbitahan ako ng paaralan sa kanang Ahon Foundation kasi naglagay sila ng library. Parang inayos nila yung library doon at inimbita nila ako para magbasa. Yung binasa ko ka Ellie, mga grade 2 na mga estudyante yung nakinig sa akin. Nagbasa ako yung libro tungkol sa asawa ko. Alam mo ka Ellie, isa to sa mga masasayang ginagawa ko pag yung kasama mga bata, kasi talagang lalo dun sa E. Rodriguez Senior Elementary School, mga active na active yung mga bata. Hindi ako makadiretsyong kwento kasi lahat sila sumisingit sa kwento. So at least interesado po sila. Interesado ka Ellie. Kaya nga sinasabi ko, sana yung mga magulang mas masipag magkwento kasi yung mga bata gustong-gustong kinikwentuhan. Nung Miyerkules, mahalaga din yung ginawa natin. Nagkaroon tayo ng briefing galing sa AFP. Nandun si Secretary Lorenzana ng DND, nandun si Chief of Staff General Guerrero, at nandun yung buong leadership ng AFP. Nag-briefing tayo tungkol sa Marawi, nag-briefing tayo tungkol sa West Philippine Sea, at marami pang iba na patungkol sa ating seguridad. Ito ka Ellie, regular na briefing na binibigay sa akin ng military. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlo na to. Kaya ano naman, at least parang updated tayo kung ano yung mga nangyayari. Tapos nung Webes, lumipad ako papuntang Bangkok. Isang napaka-iksing trip. Eto ka Ellie, inimbita kasi ako na magsalita sa isang Asia Pacific Symposium on Sustainable Food Systems. Ito ay parang sponsor dito ng UN, FAO, saka yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. 3 kaming parang keynote speakers doon. Yung isa, yung Prinsesa Maha ng Bangkok.
Ito ka Ellie, prinsesa pero napakasimple at talagang advocate para sa kahirapan. In fact, matagal ng panahon, meron siyang 4 na paaralan dito sa atin na inaalagaan. Sa Surigao isa sa Surigao del Norte, isa sa Leyte, saka 2 sa Antipolo. Tapos pagkatapos namin magsalita, sabi niya gusto niya pandagdagan yung mga paaralan na tinutulungan niya. Kaya sabi ko, mag-coordinate kami. Kabahagi yung Thai Embassy dito sa Pilipinas. Yung isang speaker, maliban sa amin 2, yung Deputy Prime Minister naman ng Cambodia. Lahat kami parang aktibo kasi sa advocacy ng hunger and food security. Kaya kunento namin kung ano yung kanya-kanyang mga ginagawa sa kanya-kanyang lugar. Dumating ako ka Eli Biyernes na ng gabi. Eto kahapon, medyo Parang busy. nag-overnight lang po kayo. Nag-overnight lang. Actually, hindi ako doon 24 hours. Kasi umalis ako dito ng Gabi Huwebes rin, na hapon. Hapon. Dumating ako Huwebes na gabi. Pero nung Huwebes na gabi ka, Eli, pagdating ko, nagkaroon ng Philippine Community Dinner. Sila yung nag-imbita sa akin. Yung hiningi nila sa akin ka, Eli, explain ko sa kanila yung mga programa ng Office of the Vice President. Kaya kunento natin yung istorya ng pag-asa, kunento natin yung angat buhay. Yung kabutihan doon, kasi interesado sila lahat. Umalis ako na magmi-meeting na sila at gusto nila, gaya ng istorya ng pag-asa, gusto nila na para magkaroon din ng version doon sa kanila. Yung angat buhay, gusto nila mag-adapt ng mga communities. Meron dong mga representatives galing sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, yung IRI sa UPLB, meron mga representatives doon sa dinner, interesado din tumulong. Kaya, meron na kami mga usapan na magpe-present kami sa kanya-kanyang grupo para malaman kung paano mas lalong makatulong. Yung Sabado ka Eli, meron pang forum na inattendan. Pero ito ka Eli, talaga, medyo naantala yung Sabado natin kasi sa traffic. Ay, traffic po. Talagang sobra yung traffic. Nagbiyahe ako kahapon mula Pasay hanggang opisina namin. Mahigit 2 oras. Paglabas ko, nag-opisina ako maghapon kasi wala ako Huwebes, Biyernes. Nag-opisina ako maghapon. Lumabas ako sa opisina siguro mga pasado 5:00. Lilipat lang ako ka Eli, nasa 11th Street yung opisina namin. Lilipat ako sa 6th Street. Halos 1 oras. Buti sana nilakad yun. Oo nga eh. Sabi ko nga siguro kung nilakad mas mabilis pa. Kaya talaga, medyo magtitiis tayo ng ilang araw kasi talagang medyo malala yung traffic ngayon. Siguro yung paalala na lang sa lahat kung hindi naman mahalaga yung gagawin, pag ayaw pong uminit yung mga ulo sa traffic, siguro wag na muna lumabas o maghanap yung mga lugar na pupuntahan na hindi dadaanan yung sobrang traffic. Opo. Kasi marami po ngayon naka-lockdown yung mga pangunahing lansangan. So, yun siguro mga nag-text po sa atin at siguro bigyan din po natin ng pansin. At napakarami ho niyan. Pero pasensya na po sa ating mga listeners. Hindi po lahat talagang kayang ma-accommodate, mabasa po natin. Siguro lang, basahin natin ng konti ngayon. Mamaya basa ulit tayo. Ito si Marge Tanyagras. Hindi niya sinabi kung taga saan siya ka, Eli. Pero sabi niya, God bless you, VP. Maraming salamat, Marge. Ito naman, Cecilia Villena. Ito nagpapahayag ng suporta. Ito, Joseph William Mosili Cañete. From Cebu daw siya. Ayan, maayong buntag. Si Linda Repuya from Hawaii. Ayan. Ito, kumusta po yung mga Pilipino sa Hawaii? Alam ko po na napakarami natin dyan mga kababayan. Rosana Kanda, nag-good morning siya. Ito, Gemma Molihar. Kumusta ka, Gemma? Taga Hong Kong siya ka, Eli. Elvira Domingo Quiñones, nag-good morning din. Bang Abad, marhay na aga. Clarence Martin, meron ulit. Marami tayo parating kasamang taga Canada. Ito si Russ Bautista, galing sa Vancouver. Ayan, napakalamig na siguro doon ngayon ka, Eli. Ito din si Enrique Servando Natividad from Toronto. Ayan, iba-ibang lugar. Ito, John Renel Dacles, Ontario naman siya. Iba-ibang lugar galing sa Canada. Maraming Pilipino po doon. Nakikita ko sa TV, napakalamig na ngayon ka, Eli. Meron Rolando Ciruelas, Ram Sigo.
Ito lahat nag-good morning. Edna Belano, Miranda Makapagal, mabuhay ka din po. Judy Pitts Lagon, ano po ito? Sabi niya mag-iingat daw sa mga panira. Maraming salamat, Judy. Belinda Bernardo, good morning din sa iyo. Sordilia Jennifer, Mirna Hermina Magkaleng. Ayun, mabuhay po kayo. Ayan, marami pa to ka, Eli. Siguro yung iba, babasahin Mamaya ulit po, natin mamaya. Okay, samantala mga kasama, isa rin po sa magandang pag-usapan natin. Nako, marami po ritong makaka-relate at syempre, nako, lalo na po yung ating mga kababayan, lalo na yung mga maihirap at talagang umaasa rin po sa ayuda o tulong ng ating pamahalaan. Ayan, mapalad tayo ka, Eli, ngayong umaga. Yung ating pong bisita ay Social Welfare Specialist ng DSWD NCR Field Office. Pinatrabaho natin siya ka, Eli, kahit linggo. Sunday, Maraming salamat, ma'am. Si Ma'am Glenda Derla. Ayan, magandang umaga, Ma'am Glenda. Magandang umaga Mabuhay po po. kayo. Ayan, eto ka, Eli, inimbita natin si Ma'am Glenda kasi marami tayong mga mensaheng nakukuha. Tinatanong yung tungkol sa 4Ps. Ayan. Kilala natin ang 4Ps. Karamihan po, ma'am, sa mga tanong, yung mga hindi daw sila nalista. Kailan na daw mag-e-expand yung programa. Pero siguro ka, Eli, bago natin pag-usapan yung expansion, pakwento muna tayo kay Ma'am Glenda. Kailan ba talaga? Alam ko, Ma'am Glenda, parang yung 4Ps nag-umpisa ito, kung hindi ako nagkakamali, 2007 pa, diba? 2008 po sa NCR. 2008. Opo, sa NCR. Nung nag-umpisa ito, ilan lang yung listahan nyo dati? Konti lang, diba? Konting-konti lang po kasi dalawa lang po na local government unit po. Yung ating inumpisahan, yung ating... Hindi pa siya nationwide dati? Hindi pa po. So, yan po ang inumpisahan dito sa NCR, yung ating Caloocan at Pasay. So, talagang napakakonti pa lang po yung mga Tapos beneficiaryo. kailan siya in-expand na napakarami na? Kasi kung hindi ako nagkakamali, parang 20% ng ating population Covered na po. Covered na ng 4Ps. Ang laki nun, ka, Eli. Ang alam ko, ma'am, parang 4th largest tayo all over the world, ka, Eli. Ano to? Parang isa siyang programa na hango sa experience yata ng South America, Opo, di sa ba? Colombia po. Oo. So, ito po yung kanilang, kaya meron tayong conditional cash transfer. Doon po natin siya hinango. Opo. Ito programa, hindi lang Colombia yata, pati Brazil, Opo, meron Brazil. din. Opo. Parang ang Brazil, kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng programa niya, Bolsa, Ayan. ano yun? Bolsa Bolsa Familia. Familia, yes, Bolsa oo. Familia. Pero eto ma'am, di ba yung 4Ps, ang pinakasadya niya para matulungan na makaangat Opo. ang estado ng buhay ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Opo, kaya po pantawid. Oo, Kasi para itatawid, maitawid po sila doon sa kahirapan. At ang pagtawid, gusto sabihin, hindi siya permanente. Opo Diba? naman. Hindi siya permanente. Kasi yung pinaka-idea niya, parang tulay ka, Eli. Opo. Nandito ka sa kabila na sobrang hirap, tutulungan ka na makaangat, Opo. pero pag medyo nakaangat ka na, ano na din, iba naman yung Pakonti-konti. tutulungan. Parang Opo. tulong Pakonti- at alalay lang. Opo, tulong at Huwag alalay. mo Pakonti-konti. iasa na lahat doon. Opo, yun po talaga yung intention ng So, ito programa. ma'am, ito, karamihan, ito yung tanong, paano pinipili yung beneficiaries? Yeah. Yung sa pagpipili po, yan po ay nagkakaroon ng enumeration. So, yung enumeration, meron po tayong mga kinukuhang mga nag-enumerate, mga tao po outside the DSWD. Actually, hinahire po natin sila Ito private. tawag sa kanila, enumerators. Opo, diba? enumerators po yung tawag natin sa kanila. Then, sila po yung mga pumupunta doon sa mga lugar na in-identify poor areas, no? So, yun po, doon sila pumupunta and then nag-interview po doon. So, wala po yung intervention ng mga ano natin, Oo, like yung... kasi yun yata yung hindi na iintindihan. Kasi Opo. ang reklamo ma'am sa amin ng ibang hindi na lista, Opo. parang kasi may favoritism si Kapitan. Ano po, sa kaalaman po ng lahat, wala pong kinalaman si Kapitan, si Opo. Mayor, si Kagawad Opo, sa wala. paglista kasi
yung mga naglilista hindi bahagi ng barangay o Opo. Sila ng po LGU. mismo yung pumupunta doon at sila po ang nag-interview. Nangangala po ng mga impormasyon base po doon sa HAF, yung ating household assessment form. So may dala po sila. Yun po yung pagbabasehan nila para doon naman po, pagkatapos ng household assessment form, yan naman po ay sinasubmit sa tinatawag natin. Pinapasok sila sa computer. Proxy means test na po yung tawag nun. Kaya wala po siyang human intervention. Oo. Tapos ang alam ko, ma'am, 'di ba? Parang napakahaba at napakahirap nung mga nung formang ina-accomplish ng enumerators. Parang hindi lang ito yung income, 'di ba? Yes po. Pati yung itsura ng bahay, yung yes gamit po, sa loob kasama ng po bahay. yung kumbaga sa komprehensibo po ang pag-a-assess po natin para talagang mapatunayan na sila po ay poor. So kasama yung socio-economic condition. So yun po yung mga tinitingnan. Ay, eto ma'am, meron sa ating mga nagrereklamo na mas mahirap nga ako sa kanila, bakit sila kasama, kami hindi. Ano yung sagot natin dito? Ang kadamihan po sa nakita po doon sa ating experience, may pagkakataon din na sila hindi rin nagpa-interview. Isa po 'yon. may pagkakataon din po na nagbigay sila ng maling impormasyon. Opo. So, may mga ganon. At meron naman po yung iba ay talagang parang sinadya ang mga information. Pero meron naman tayong mga pamamaraan para ma-validate po yun. Kasi after po doon sa enumeration, may validation pa pong nangyayari. Opo. Ayan din. Parang lately, ma'am, syempre yung mga under sa 4Ps, talagang life-changing ito, di ba? Yes, ma'am. Opo. Ang laki-laki. Ay, ito ma'am, nakita ko to sa amin. Lalo na nung kinatawan na ako sa Kongreso kung paano siya nakakatulong talaga sa bawat pamilya. Pero ito, meron tayong mga nakukuhang mga reklamo na parang hindi siya dapat o lilinisin. Meron mga balita na kailangang linisin yung listahan. Hindi ko alam kung totoo yung isang balita na parang may suspension sa ibang lugar kasi kailangan munang linisin yung listahan. Totoo ba to? Meron pong ganon. Tsaka meron po tayong system. May tinatawag po tayo sa Pantawid Pamilya Pilipino program na sistema like ang tawag po dyan ay grievance redress system. So dun po yan pumapasok na lahat ng mga complaints para makita natin at proseso din po yan. No? So pinapasok doon. At meron po tayong mga in charge na mga tao dyan. May mga concerned po na yan po yung nag-handle ng lahat ng complaints. Pumapasok po yan doon. Pero sa experience ninyo, ma'am, marami bang nagpa-file doon? Marami sa sistemang yun? Marami po ang nagfa-file. Meron po tayong datos kung ilan po. Dito pa lang sa NCR, may mga pumapasok na po. Marami na rin po ang pumapasok dyan. Ang pinakaunang mataas na reklamo ay tungkol sa grant. Sa grant? Opo, tungkol sa grant. Kasi hindi naman po pantay-pantay talaga lahat. Kasi base po depende sa doon sa number. condition at saka sa conditionalities na kino-comply po nila. Apo. Pero ito, ano ba yung, alimbawa, bago ka mag-grantan, bago ka maging CCT beneficiary, ano dapat yung nasa iyo? Ano dapat yung requirements mo? Actually, base doon po sa resulta ng pinakauna yung sa listahan, yung sa enumeration result. Dapat nandun ka po. Ito yung National Household Targeting National System. Household Targeting System. So, yun ang pinakabasehan po na nandoon ka sa listahan Alimbawa, po nandun na ka yun. na. Ano na yung sunod na mangyayari? Ano na po, mga documents like yung inyong birth certificate ng mga Hihingiin anak. yan sa'yo. Na po, opo. So, yun na po yung pupuntahan natin sa LGU. May mga gagawin po tayong General Assembly. Okay. Opo. Nakapost po yung listahan sa barangay or mga other conspicuous places para makita nila na nakalista po sila. Yung tanong, kailangan ba ng marriage contract? Depende po kung sila ay kasal. Oo, kasi marami yung Kasi marami kasal. hindi kasal. Opo, sa atin so po. hindi naman 'yon bawal. Kung hindi kayo, alam ba, nagsasama lang kayo, hindi kayo kasal, hindi naman 'yon, hindi ka naman parang matatanggal sa listahan. Hindi naman po. Bagkos, kinakailangan pong tulungan sila. Isa sa magiging serbisyo ng Pantawid ay tulungan Makasal. sila kung sila po ay may kagustuhan na makasal. Para ma-access sila kasi maraming pong libreng kasal. Oo. So, yun po, isa yun sa magiging serbisyo. So, hindi tayo naglilimit lang po doon. Tapos sabihin natin na naka-comply ka ng lahat na requirements. Opo. Magkano yung aasahan mong tulong? Yeah. Saka ano yung obligasyon? Yeah, doon sa Pantawid Pamilya Pilipino program po, meron po tayong grants, iba-ibang grants po. So doon po sa edukasyon, so ito po kasi
edukasyon at saka health. Kalusugan, Opo. oo. So sa edukasyon po, doon sa mga younger children, yung mga preschool and elementary, 300 pesos per child. Per child. Opo. At saka doon po sa high school, medyo malaki-laki na. 500, di ba? 500 na Oo. po. And then, kailangan po nilang mag-undergo din or mag-attend ng mga family development sessions. Yung magulang. Yung magulang. Oo. Opo. Gaano Or siya kadalas? guardians. Ang basically po, once a month yung schedule natin. Doon lang naman sa barangay nila. Opo, yung Oo. sa pinakamalapit na lugar po yun. Meron tayong designated area po na ang barangay mismo, mga parent leaders din ang nag-identify, ma'am. Opo. Kasi halimbawa, isang pamilya, sabihin natin na meron ka 6 na anak. Oh. Yung 6 ba, lahat ba yun pwedeng i-enroll? Maximum of 3 po ang covered, ma'am, ng ating Tapos sino yung Pantawid pipili? Pamilya. Halimbawa, 6 yung anak ko, may 3 elementary, may 3 high school. Paano pipiliin yung 3? Actually, sila po ang binibigyan ng pagkakataon na magsabi kung sino po ang i-cover. Siyempre, ipapakover niya yung high mamomonitor. school, di ba? Kasi Opo, ang mas malaki. pinakatawag po natin, sino yung monitored children beneficiaries. Oo. Opo. So, halimbawa, ako ay isang nanay, Opo. meron akong 6 na anak, Opo. yung 3 high school, yung 3 elementary, nagdesisyon ako yung 3 high school yung ipapakover. Di sa edukasyon, meron ako 1.5. Opo. Tapos, Sa pwede health po, doon, may 500 pesos po. Pag sila ay nagko-comply din doon sa pagbisita sa health center. So may requirement tayo na dapat nagbibisita sila. Lalong-lalo na po yung may mga younger children, 0 to 5. 0 to 5, Opo. kailangan nyo nagpapabakuna, di Opo, ba? pagbabakuna at saka weight monitoring po. Gaano sila kadalas dapat pumupunta sa health center? Actually, monthly po yung schedule ng monthly. Opo. Doon lang po sa medyo malaki na, base po doon sa health center, meron pong may quarterly monitoring na lang pag medyo malaki Oo. na po. Beyond 0 to 2. Pero di ba meron pa tong parang deworming? Opo, kasama po doon sa pagbisita at ng mga bata ay ang deworming. Once a year lang naman po Pero yung yung deworming, hindi lang siya hanggang 5, di ba? Hindi hanggang po. sa... Pati sa elementarya po kasama. Pag elementary, kasama na sa deworming. Opo. Tapos, ang alam ko, yung mga buntis, required din, di ba? Opo, kailangan po magpa-prenatal check-up ang Ayun. mga nanay kasi po kung titingnan po natin doon sa developmental stages, nagsisimula sa prenatal. So pag nabubuo na yung anak doon sa nanay, sa tiyan ng nanay, kailangan nagsisimula na po sila i-comply yung health conditionalities Tapos po. halimbawa, buntis ka, nagpa-check up ka lang ng 2 beses, tapos hindi ka na nagpakita. Tuloy-tuloy. ano yung, pwede bang tanggalin yung, yung parang benepisyo sa Isa health? lang naman po yung prenatal or pagbibisita. Ang pinaka ginagawa po natin ay talagang pinupuntahan sila. Pinupuntahan. Opo, kasi baka naman nakaligtaan lang or nagiging katuwang po natin dito, ma'am, yung ating mga barangay health Oo, workers. Ang sisipag talaga Ang ng mga sisipag po BHW talaga, natin. Pero talaga mga po. volunteers lang. Ito ko, Talagang- konti yung nakukuha. Talagang saludo po tayo dyan kasi wala naman po yan nakuha sa DSWD, Wala ma'am, talaga. di ba? Doon oo. lang po. Eh, Volunteer ito lang talaga, po ito yung mga halos. bayani natin. Opo, yung mga opo. BHW sa BNS. Opo, kaya pasalamat din po kami sa kanila doon sa compliance ng mga nanay dahil sila po talaga yung pumupunta. Pero kung matigas Baba. lang talaga yung ulo, Yung ulo. sinabihan mo na lang ilang beses, ayaw pa din, pwede siyang tanggalin. Doon po may mababawas po sa kanyang grant. mababawas. Mababawasan po. Kaya po, isa yun sa reklamo, ma'am, na bakit ganito lang yung nakuha ko. So, Kasi hindi nagko-comply. dahil po, base nga yun doon sa kinukomply mong condition. Kasi halimbawa, ang in-enroll mong anak mo, nag-umpisa ng June, Opo. tapos pag Enero, hindi na pumapasok. Ano mangyayari? Ay, kasi meron po tayo isa sa conditionality. Dapat po ang kinukomply 85% attendance of the children. So hindi siya in pwedeng school. huminto. Opo. Pag huminto siya, bawas na. Bawas na po yun. Tapos pag absent siya ng absent, naglampas ng 85%, yung absences niya lampas 15%, Opo. pwede na ding tanggalin. Opo, yes ma'am. Nako, So, yun kaya- mga kaya kailangan talaga, susundan nila. Kaya mahalaga talaga na ang bawat pamilya ay uma-attend sa family development session kasi it's also the time para na-update din po sila. Hindi, saka na-monitor. ma'am, ang tingin ko, ang laking bagay nitong family development Ay, opo. sessions. Kasi yung mga Ellie, meron sa mga parent leaders. Doon sa amin, mga kilala ko sila, hindi pa sila CCT eh. Nung naging parent leaders, yung dating mga mahiyain, ngayon Yes, ako,
talo na tayo magsalita. Yes, magaling ang magsalita. Empowered na sila. ang husay Empowered na, na po sila. confident. Opo. Kasi Ano may mga talaga? training din po tayo. Oo. Marami po tayong training na ibinigay sa mga nanay po na ito para ma-enhance din ang kanilang capabilities bilang mga leader at bilang mga community worker. So, ito ang mga tulong na ibinigay natin dito sa programa. So ito ma'am, parang sinasabi natin na yung pantawid, hindi lang naman, kasi di ba parang yung isa sa mga criticism sa kanya, tinuturuan nating maging tamad, yung mga Pilipino. Pero sa kwento mo, parang hindi yun eh. Hindi Yung po. sa kwento mo, parang eto, kaya nga conditional, Yes. kasi ibibigay lang sa'yo kung nagko-comply ka. Parang ano to ka, Ellie? Pinipilit mo yung mga magulang na maging malusog. Yeah. Mhm. Pinipilit mo yung mga magulang na siguraduhin na yung mga anak nila nag-aaral. Yun, Opo. tama. Kasi kung hindi sila magko-comply, hindi to sa kanila ibibigay. Opo. At Ayun. saka yung sa FDS, isa po din ng ating purpose is maging silang responsableng magulang at maging mga aktibong miyembro ng komunidad po. Tapos ito ma'am, kasi sabi nga natin, parang ano lang to pantawid. Yes, pantawid. Halimbawa, nakikita nyo na yung mga anak nila magagraduate na Yes ng high po. school. So, unti-unti nawawala na sila sa programa. Meron bang mga programa within dito sa programang ito na sinisiguro na kahit wala na sila sa programa, wala na sila natatanggap, kaya na nilang tumayo sa sariling paa? Actually po, meron na rin po tayong mga iba pang programa na tumutulong po dito sa programa na to, kagaya ng scholarship grant aid program. Ito po yung mga College. Oo. college, universidad na nag-offer po para scholarship grant dito sa ating mga Pantawid Pamilya beneficiaries, lalong-lalo na yung mga kayang tumuloy doon sa Oo. college po. So, meron tayong 28 na universities dito pa lang po sa Metro Sa Metro Manila Opo, pa lang. Opo. Ano ba to? Ito bang 28 na universities sa Manila, mga government lang o merong pribado? May pribado po. May pribado talaga? po siya. Hindi ko lang nadala yung Listahan. listahan ng pero meron po tayo dyan. Pero ang gusto sabihin, halimbawa graduate ka ng Pantawid kasi nag-graduate ka na ng high school, Opo. pwede ka pang mag-apply dito sa scholarship program. Opo, meron po tayo. Ito yung SGPPA, di ba? Yes, ma'am. Oo, Opo, Students yan po. Grants Grant in Aid Aid Program Program. for Poverty Alleviation. Yes, Ayun. nagsimula po yan ng 2012 pa po. 2012 pa nagsimula. So ito, kung gusto mo magpatuloy ng college, pwede pa din. Pwede pa po. Pero ano yung mga kailangan mong i-comply? So, depende po yun doon sa mga kurso na gusto pong tahakin ng ating, o kunin ng ating mga kabataan. No? So, yun din ang mga tinutulong natin sa kanila. Kung kaya, ang mga documents naman po ay depende doon sa eskwelahan din. Oo. Kurso sa eskwelahan. Pero, ang tulong po ng DSWD or ng Pantawid doon sa mga pag-comply. So, tinutulungan Okay. pa din po natin sila i-comply. Inaalalayan pa Opo, din. alalay pa rin po. Tapos ito, magkano naman yung scholarship na binibigay? Full ba to o partial lang? Ang karamihan po ay full, ma'am. So, Ang galing. sa ngayon po ay meron na tayong 1,492 active student grantees ngayong Dito lang first yan. semester. Dito lang yan sa Metro Manila. Opo, school year 2017 and 2018. Ito ay sa 8 state universities and college pa lang. Dito po sa atin. Dito pa lang sa Metro Manila. Opo. Pero ang alam ko, una, ang pwede lang mag-apply dito dati ng 4-piece Yes po, beneficiary. opo. Pangalawa, di ba bawal yung lampas ng 30 years old? Opo, ma'am. Para may age requirement Kasi siya. po, ang ano po ay, kung titingnan natin, saklaw din po doon sa youth program natin. Hanggang 30 Hanggang 30 lang. 30 lang po kasi yung Kaya youth. tapusin mo na yung pag-aral mo. Kasi Yes. pag lampas ka ng 30 Wala na. ay hindi ka na Opo. pwede maging Marami, scholar. baka may mawala ng oportunidad sa iyo. Tapos ito din, ma'am. Yung isang tinatanong parate, yung anak ko dating 4-piece beneficiary, gusto mag-college, pero meron na siyang partial scholarship galing sa ibang institusyon. Pwede pa ba siya dito sa programang to? I-assess pa rin po sila kung saan po sila po pwede na iba pang mga serbisyo natin na may partnership po tayo. Okay. Kasi ma'am, mas lalong lumalawak din po ang mga partners natin. Ngayon, parang nai-encourage po sila na mayroon na rin po tayong mga successful graduates. Oo. Opo. Ano nga, may na-attendan akong mga
parang mga pantawid na mga okasyon na Opo. meron ng mga testimonies, 'di ba? At saka marami Ng mga po tayong nag-graduate. honors, ma'am. Oo nga. Pero ito po, Proudly. tuition lang ba to? O halimbawa, paano yung mga libro? Paano May kasama yung, po, may kasama po. So may mga ano po siya, mga computation kung anong mapupunta sa... Yung allowance ba kasama May din sa kasama rin po. Ayos. Halimbawa, kailangan mag-dorm. Meron din ba para sa board and lodging? Dahil po Metro Manila ay napaka-accessible oo nga. lamang po. Dito po sa mga ano natin ay wala pong So, kasama yung mas doon. mabuti, ano talaga, parang para mag-aaral ka kung saan ka din malapit. Opo, kasi Halimbawa kami, tinitingnan din po yun. nasa Bicol, gusto ng 4-piece kami, yung anak ko gusto mag-aral sa Maynila. Hindi pwede siyang mag-aral, pwede siya maging 4-piece beneficiary, pero walang allowance for dorm. Depende po doon sa sa magiging usapan ng rehiyon at rehiyon. Oo. Kasi po sa ngayon po ang jurisdiction po ay sa bawat rehiyon po 'yon. So nagkakaroon naman po ng mga usapin with our regional offices and the national. So yun po ay uusapin. Tapos namin. ito, di ba ma'am, meron ding parang livelihood program? Opo, nakalink din po ang ating kasi ang Pantawid Pamilya isa lamang po sa promotive programs. Welfare program ng DSWD. So part of the promoted program ay ang ating sustainable livelihood program. Oo. Opo. Yung sustainable livelihood program, pwede din lang ito dun sa mga pantawid na malapit na mag-graduate. Hindi lamang po, ang Sustainable Livelihood Program po natin, isa sa mga beneficiaryo ay ang ating Pantawid Pamilya. Pero yung kahit hindi ka pantawid, pwede kang... Opo. So, dalawa pong tracks ang meron tayo sa Sustainable Livelihood. Meron tayong micro-enterprise. Okay. Meron din po tayong employment opportunity. So, tinutulungan. Halimbawa, may mga skills na talaga sila. Dagdag na skills para ma-employ sila. Oo. Tinutulungan makahanap ng trabaho. Opo. So, iba yung micro-enterprise. So, yun naman, yung meron silang mga talagang business. Ito mahalaga to ka, Ellie, kasi marami sa ating, halos linggo-linggo, marami sa atin nagte-text, nagtatanong, Opo. saan po kami pwedeng mag-apply ng livelihood assistance? Ayun, dito po sa DSWD, meron po silang tinatawag na SLP, Opo, yung Sustainable Livelihood Program. Pwede po kayong magbisita sa pinakamalapit yung DSWD office at mag-inquire tungkol dito. Actually po, meron din po tayong mga naka-assigned na mga staff ng NCR sa bawat lokal na pamahalaan. So, partner na po sila ng bawat So, lokal na pwede pamahalaan. silang sa munisipyo pumunta. Opo. Ayun. Meron na po tayong mga Oo, naka-assigned pwede po doon. kayong pumunta sa City Hall, sa Opo. munisipyo, kasi meron pong mga DSWD employees na naka-assign. Magtatanong lang po kayo tungkol sa SLP. Pati po Pantawid, may naka-assign na po tayo sa meron na LGU. doon para hindi na mahirap para sa Opo, kanila. yung mga city links po natin, doon na po naka-station. Tapos ito ma'am, naku, Kaeli, paubos na naman yung oras natin. Pero Opo. ito ma'am, isa pa, di ba yung mga pantawid, automatic na enrollment sila sa PhilHealth? Opo. So gustong Automatic sabihin, pag sila ay na ospital, entitled na sila dun sa no balance billing. Opo. Wala nang babayaran ng kahit 5. At pero po doon, kung may pangangailangan pa po sila, meron po tayong tinatawag na Crisis Intervention Unit sa atin sa regional office. At ito naman ay ang pinoproseso yung outright na serbisyo kung may kailangan pa po sila po. Crisis. Tapos in ma'am, crisis. meron din ako na come across. Hindi sila pantawid, Apo. wala sila sa listahan, pero parang nasalanta sila ng bagyo o naging biktima ng kalamidad. Apo. Di ba meron din kayong programa para Meron dyan? meron po kasi tayong disaster management program din. So meron din po tayong protective services program na saklaw po yung mga nagiging biktima ng mga kalamidad, kung anong insidente kasi marami pong nangyayari Oo. dito sa Metro Manila. So meron po tayong mga serbisyo pa po Tapos doon. pag ganyan, ma'am, anong klaseng tulong yung binibigay? Yeah, iba-iba pong tulong. Meron po tayong burial assistance, may medical assistance, may food assistance po tayo. Actually, dun sa protective services program natin, meron pa pong konting tulong kung kinakailangan ayusin ang kanilang mga daycare centers. Opo, meron po tayong ganon. And then meron po tayong mga coordination at referral, pagbigay ng guarantee letter sa ating mga ospital. Oo. So, ito yun ma'am, po. kasi marami nitong parating nangyayari na yung kamag-anak dinala dito sa Maynila kasi yung
dito lang yung may ospital na kayang gamutin yung kanilang sakit. Opo. Pero habang andito, namatay. Opo. So, kailangang ibalik sa probinsya, nakakatulong yung DSWD para sa gastos ng pagbalik. Yes po, meron din po tayo. Pero dun sa burial assistance, meron din tayong transportation assistance. Meron pa po yan habang sila ipapunta doon, panggastos nila. So, Kasi napakagastos, ma'am. Kung Opo. ikaw ay nasa probinsya, may kamag-anak ka, halimbawa yung asawa mo, magulang mo, na confined sa PGH, opo. yung kahit wala kang babayaran, halimbawa, wala kang babayaran paglabas, yung araw-araw na gastos. Opo. Kaya po ang DSWD kahit yung national agency, kahit po ang mga direct services ay sa local government na, meron pa rin po tayo Sa mga natitira. ospital. May mga natitira pa rin po tayo, pero doon sa ospital sa amin sa rehiyon, para po ang pinakaisa sa mga tinitingnan natin yung mga hindi nga dito na Oo. taga-LGU natin. Kasi ma'am, yung pag-transport ng patay pabalik sa probinsya, napakamahal Mahal. ka, Magastos Ellie. po yan, ah. Saka maano siya kasi pag sinakay mo siya sa jeep, halimbawa sakay mo siya sa jeep, parang ang pagkaintindi ko, bawat munisipyo yung dadaanan, kailangan meron kang parang May permit o permit, opo. clearance. Meron pong clearance from the DOH po yan eh. Oo. So, So, sa DOH yun, ma'am, hinihingi. opo ma'am, kasi health concern po kasi. Ito ka, Ellie, siguro mahalaga to. Sa mga kababayan po natin na nagtatanong, hindi na natin isa-isahin, pero Opo. kasi linggo-linggo may tanong ng ganito. Unang-una, yung pantawid, kung hindi po kayo nalista, merong ulit listahan, di ba ma'am? Merong ulit listahan na yung mga hindi nalista dati, pinag-aaralan kung Opo, dapat sa maging ngayon. saklaw ng programa. Pangalawa, yung mga nagtatanong po tungkol sa livelihood Yes, assistance, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na either DSWD office o munisipyo. Hanapin po natin yung DSWD representative. Magtanong po tayo tungkol sa SLP. Opo. Ayan, Opo. kasi masyado mahaba yung Sustainable Livelihood Program. Magtanong po tayo tungkol sa SLP. Pag tayo po ay may pasyente, namatayan, kailangang pangbiyahe, hindi biyaheng pasyal, pero may kailangang ibiyaheng may sakit o namatay. Opo. Ang DSWD po tumutulong din. Sinabi po ni Ma'am Glenda na hindi nyo kumalayo sa inyo ang DSWD office, parati silang may representative sa local government. So ito napakahalaga to ka Ellie, kasi alam mo Ma'am Glenda, halos linggo-linggo marami nagtatanong tungkol diyan. At least alam na nila yung proseso. Opo. Kung saan po sir. dapat pumunta. Opo. Nako. Dito po sa NCR, nasaan yung opisina ng DSWD? Ang NCR office po ay nasa Ligarda, Manila. Tapat lang po siya ng San Sebastian Church. Ayun. Napakalapit po sa LRT ng Ligarda. So, Oo. madali lang po siyang Kasi hanapin. yung national office ka, Eli, malapit naman sa Batasan. Batasan. Oo, Opo, sa medyo Batasan. malayo ito para sa iba. Opo. Siguro sa mga taga Quezon City, malapit yon. Pero siguro po yung mga malalayo sa Quezon City, ayan, sinabi po ni ma'am na yung NCR office dito sa Manila, nasa Ligarda. Ligarda, Tapat na opo. tapat po ng Opo. San Sebastian Okay, so maraming salamat po, Ma'am Glenda. Oo, Ma'am Hanggang Glenda. sa susunod siguro Opo. At siguro sa susunod maipon natin yung mga pangalan na sabihin natin na naging successful. Oo, i-feature Naging natin. matagumpay dito. na dahil po sa CCT na kapag tapos po at may magandang buhay na ngayon yung mga pamilya. Pwede Opo. po yun kasi meron po tayo mga nakadokumento Yan, yan. opo. Hindi lamang sa regular na conditional cash transfer or pantawid. Meron din po tayong modified conditional Oo, cash transfer. ito Yung yung mga- homeless, oo. street families po. Saka mga IPs, di ba Opo, ma'am? ma'am. Okay. Ayan, pasalamat na Salamat po. tayo ka Ellie. Ito ka Ellie, sina Ma'am Glenda sa kayo mga DSWD family. Ito yung mga walang bakasyon. Ito yung kung kailan may problema kayo, yung mga walang tulog, talagang 24/7 yung serbisyo sa bayan. Kaya sa inyo po Ma'am Glenda, kahit linggo andito kayo sa mga kasamahan niyo po sa DSWD, yung amin pong pagpugay at pagpapasalamat sa inyo pong serbisyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay lang po yan. Maraming salamat po. Okay. Bagong kulturang Pinoy. Ayun. At naging teacher na siya for 20 years. Napakatal. Pero sobrang bata pa. Apo. Paano ka po, ma'am, naging teacher for 20 years? Isip bata po. Sobrang bata pa.
At ano siya, at ngayon ay nagtuturo siya sa College of Education ng De La Salle University. Apo. Ayun. Eto ma'am, ano yung bagong kulturang Pinoy? So, ang advocacy po ng bagong kulturang Pinoy, gusto namin magkaroon ng bagong kultura. Ang Filipino, kultura ng pagbabasa. Yung isang realization ko pag pumupunta ako sa ibang bansa, naiinggit ako na yung nagtitinda Ay, sa nako. bangketa ng mani at saka mais. Nagbabasa. Ang hawak nila pocketbook, pag walang customer, nakaupo, nagbabasa. Apo. Sa atin, nakatungangan, nagchichismisan minsan. O cellphone yung hawak. Opo. So parang kahit yung mga pag-weekend, pag pumupunta ka sa ibang bansa, weekend, katabi nila yung nanay nila nagtitinda ng mais, kariton. Pero yung bata tsaka yung nanay, tig-isa sila ng libro. Oo. So yun yung gusto namin, na magkaroon tayo ng ganong klaseng kultura. So yung bagong kulturang Pinoy, meron kaming programa para sa guro. No, tinuturuan namin yung mga guro. Si Susi yung guro, di ba ma'am? Opo, na kung meron kaming programa na madaling gamitin para makapagturo ng pagbabasa. Yung programa po, kahit po walang education background, so para sa daycare worker, kaya din po nilang gamitin yung programa. Ito ka, Ellie, tingin ko napakahalaga nito kasi pareho kami ng observation ni Ma'am Mea. Pag pumupunta talaga sa ibang bansa, nakakainggit. Ang naalala ko, alam mo Ma'am Mea, yung dalawa kong anak, nag-aral ng 1 taon sa labas, nung nag-aral yung asawa ko, sa kanila istrikto eh. Istrikto sa paaralan na all throughout the school year, meron kang reading list Correct. na kailangan mong matapos lahat. Pero parang dito sa atin, nawala na yun, di ba? Meron din naman pa konti-konti, pero hindi kasi, kulang din kasi tayo ng access sa libro. So, paano ka makapagbibigay ng reading list, ang mahal ng libro, Oo. walang access yung bata? Hindi pa Sa- available sa library. Correct. So, yung BKP din po, may commitment din po kami na kapag nakapag-train kami sa isang paaralan or sa isang grupo ng daycare, kasi may hub po yan sila, no? Oo. Pag nakapag-train po kami sa kanila, nagko-commit po yung BKP na basta pinapatakbo nila yung reading program, meron po silang supply ng libro for 3 years. Oh, ayun, incentive Apo. yun. Apo. Maganda po yan. Pero, ang requirement namin, gamitin niyo yung libro. Oo, tama yun, ma'am. Kasi kami advocacy din namin, partner po namin yung Ahon Foundation. Apo. Naglalagay kami ng mga libraries sa Yes. mga paaralan, pero parang Nakalock eh. Oo. Naka-shade. Saka Tama. Nakasalamin. pag binalikan mo ng ilang taon na, ang babago pa din ng mga Opo. libro. So, yung sa amin po, galing ng US, kasi mga PhilAm po, no? Mga PhilAm po yung mga nagdo-donate ng libro. Galing naman po siya sa mga dinidiscard ng public library. Pinipili po yung mga magaganda pa, pinapadala sa Pilipinas, in the hopes na gamitin nyo hanggang malamog. Huwag kayong mag-alala na masira siya. Pero kasi ma'am, yung nagiging kalakaran, yung mga librarian mismo, iniingatan nila. Kasi ang kanilang sinasabi, ingatan nyo yan pero yung iba sobrang ingat, halos ayaw ipagamit eh. Parang extreme naman yan, Ayun, diba? ganun po, Anong ganun po saysay talaga. ng libro kung hindi siya Ganun po gagawin? yung ibang yung sa sobrang pag-iingat, parang halos ayaw ipairam po sa mga estudyante. Ang sana nga, ang gusto namin, sana maibalik ng mga public school, gamitin uli yung drop everything and read na half hour. Parang hindi na yun, ma'am, na... Hindi na siya oo. masyado, hindi na po maraming school yung gumagamit ngayon. Na sana 30 minutes a day makapagbasa yung mga bata, and then pwede silang humingi ng training sa amin na yung 30 minutes na drop everything and read, hindi yung, eto libro, magbasa ka, bahala ka na. Eh kasi pag ganun, minsan yung bata din, pag hindi siya sanay humawak ng libro, iisipin niya, magagalit si teacher pag nasira, pag nagusot. Tama. Ayaw na lang niyang buksan. So, hindi na rin siya nagbabasa. Saka ito kasi, ma'am, parang habit siyang kailangang i-form. Opo. Kinikwento ko, ma'am, kanina kay Ka Ellie, nung Tuesday, galing ako sa isang public school dito sa Cubao. Binasahan ko yung mga estudyante kasi nag-open kami ng library. Binasahan ko yung mga estudyante, mga grade 2 sila. Yung binasa ko sa kanila, yung kwento ng asawa ko, ang ginawa namin, Ka Ellie, yung bawat pahina ng libro, ginawa namin parang PowerPoint presentation. Para kita nila Para lahat. kasi kung hawak mo lang, maliit eh. Correct. Para kita nila lahat. Pero ma'am, hindi ako makatuloy magbasa kasi ano sila, nagpa-participate.
Mhm. Talagang gumagana yung imagination, Yes. marami silang hula kung ano nang sunod na mangyayari. Ano talaga, yung interest Interesado. nandyan eh. Yun yung isang hindi siguro like kunyari sa bagong kulturang Pinoy, target natin na they form the habit of reading, they develop a love for reading. Pero ang ulterior motive po, ang ulterior goal po natin ay hindi pagbabasa. Ang ultimate goal natin ay pag-iisip. Oo, totoo Pero yun. hindi ka kasi means, makapag-iisip kung hindi ka nagbabasa. Hindi saka, kung titingnan natin, ma'am, yung mga mahuhusay sumulat, yun din yung mga mahihilig magbasa. Magbasa. Parang parati ko din yan, ma'am, sinasabi sa mga anak ko na yung pagsusulat, hindi siya naaaral eh. Pero isa siya, nakukultivate siya sa pagbabasa. Kasi ano talaga yun eh. Parang magkakabit yung dalawa. Saka ito pagbabasa, parang na-enhance yung imagination ng mga bata. Eh. Marami po kasing research tungkol sa pagbabasa, yung kung paano na-develop yung pag-iisip. Hindi lang yung pag-iisip, no? Sa pagbabasa, dito rin nagde-develop yung natututong mag-develop ng empathy. No, yung hindi Nararamdaman mo yung, empathy. parang nararamdaman mo yung nararamdaman ng iba. Kahit na bata ka pa lang, na 6 years old, 7 years old, wala ka namang masyadong experience sa lipunan kasi bata ka pa. Pero pag madalas kang magbasa, nade-develop na agad yung empathy. Oo, totoo. Pero ito ma'am, ngayon, ano yung ginagawa ng BKP para mas lalong i-push yung love for reading? Kasi volunteer kami lahat, wala pa kaming 10. Okay. So, medyo mahirap din. So, ang target namin, yung kaya namin gawin, ay mag-train talaga ng daycare worker o kaya ng public school teacher. Isang set po yan. Magpapadala kaming trainer kahit buong school po. Oo. So, yung mga teacher, bibigyan namin kayo ng programa na pwede ninyong gamitin sa reading class, sa English class, sa Filipino class, or sa, yun nga, yung drop everything and read na half hour kung meron. Ngayon, ginagawa nyo na yun. Matagal Nag-start na po, kayo. 2004 pa So, po. nakailang, 2004. Nakailang schools na kayo, ma'am? Libo na. Libo na. Daan-daan naman. Oo. Libo-libong teacher. Daan-daang kasi eskwela. ito, ma'am, teacher kayo sa Lasal, sa DLSU. Naalala ko, nagkaroon kami ng meeting ni Brother Armin, I think a few months ago. Parang pinupush niya din yung meron isang programa dati sa Quezon City, araw ng pagbasa, araw ng Apo. pag-asa. Kami kasi mami kumuha ng araw ng pag-asa. Sabi ni Brother Armin, siya yung kumuha ng araw ng pagbasa. At balak niya daw na parang i-continue ito bilang isang advocacy. Pwede naman. Kasi talagang ano to eh, 'di ba? Parang Foundation siya eh. Mm-mm. A few years ago, mga 5 years ago, meron po kaming volunteer. Nagpunta po siya sa isang national high school dito sa may Metro Manila. Grade 7 po yung dinalaw niya na classroom, Okay. no? Section 12 out of 16. So, medyo lower section. Oo. Ang dala po niyang libro para basahin ng mga bata, libro ng anak ko na 4 years old. Mhm. Yung Curious George. Oo. Anak ko, favorite yan ng anak ko. 'Di ba? Tapos yung isa sa mga activity na pinagawa niya sa mga grade 7 ay maglista kayo ng 3 salita na hindi nyo masyadong kilala, na hindi nyo alam yung ibig sabihin. Medyo nalungkot kami, masyado kaming nalungkot kasi yung mga salita ay announced, whisper, caught, Mhm. no, na Parang dapat anong nangyari? Oo. And then, pinipilit nung volunteer namin, nakikiusap yung volunteer namin sa principal na pwede kayang skip mo na muna yung iba, turuan muna natin sila magbasa. Mhm. Ang sabi ni principal, syempre, tama din, may point din naman siya, kailangan po niyang ituro yung curriculum. Mhm. Sabi namin, sa tingin niyo po ba pag national standardized exam, papasa po ba tong mga batang to? Expected niya, hindi. Mhm. Ayun. Kasi hindi naman nila naiintindihan yung tanong sa exam. So parang umiikot yung problema, nagiging cycle siya na hindi mahanapan ng kailangan po talaga ng isang external factor na singitan natin ng Oo. something, putulin natin yung cycle. Totoo. Turo tayo ng turo, wala namang nangyayari. Parang ito kasi ma'am, mahalaga siguro na yung teacher mismo saka yung principal mahilig magbasa. Kasi pag passion niya, parang halimbawa tayo, lahat tayo mahilig magbasa.
So, ako sa mga anak ko, talagang sinagaan ko na mula maliit pa hanggang lumaki na binabasahan mo gabi-gabi. Kaya yung mga anak mo nahihilig din Correct. magbasa. Nasa ano po talaga siya nasa leadership ng school. Kasi po sa Romblon, nung 2005, nagkaroon po kami ng isang participant na principal. Accidental participant po siya. Yung slot po para sa kaibigan niyang teacher na nagkasakit. So sabi, Okay. sayang yung slot, punta ka. Pumunta siya. Pagbalik niya dun sa eskwela niya, sa San Roque Elementary School, yung pinaka lowest performing school at pinaka mahirap na barangay sa kanila, pinilit po niya talaga yung mga teacher. Gamitin natin to. Gagamitin natin to. Kahit mag out of pocket tayo, magpapamerienda tayo. Oo. Ginamit po nila ng 1 taon. Ginamit nila ng 2 taon. After 2-3 years, 0 non-reader sila. At ngayon po, Isang taon lang yun nangyari. mga 2 to 3 years po, nag-0 sila. Ngayon po, may 15 eskwela po sa Romblon na ang grade nila sa National Standardized Exams ay nasa 80 plus. Ang laki Ang nun. national average Taas, natin 40. Oo. Mataas. Mataas po. Yung Talagang pinakamataas po, susi siya. 93. Susi Okay. talaga yung reading kasi hindi lang nga yung reading skills yun ay enhance eh. Opo. Marami pang ibang mga bagay. Okay, so yun siguro talaga may papayo natin sa ating mga kababayan nationwide na talagang mahikayat po yung mga bata pa lang na magbasa. Marami pong tulong lahat po sa kanilang pag-aaral, lahat. At di ba ma'am? Oo, ano talaga to? Napansin natin to mula nung ano pa, na yung mga mahuhusay talagang sumulat, talaga ito yung mga nagbabasa. Yung mga mahuhusay sa klase, ito yung nagbabasa sa labas ng textbook nila. Correct. Hindi lang Tama yung po yan. textbook yung inaaral, pero ito yung nagbabasa ng marami pang ibang mga bagay. At nakikita natin, pag mahilig magbasa, interesado din sa maraming bagay. Kasi talagang parang natututuhan niya ka Ellie na buksan yung kanyang isipan sa maraming bagay. So lalo kang yung curiosity lalo na i-enhance, yung 'di ba? Parang Lumalawak yung oo. pag-iisip. Kaya talaga to. Tingin ko isang advocacy ang kailangan pinagtutulungan ng lahat kasi para din to sa mga anak natin.